Hi engineers, nahihirapan ba kayong mag-solve ng slope and deflection ng non-prismatic beam using area moment method? Tara, pag-usapan natin. Okay, so guys, we will solve this problem na ano. First of all, kuhanin nyo muna yung reactions. So, madali lang tong pagkuha ng reactions kasi meron tayong uniformly distributed na load. Ano? Guys, pag kukuha kayo ng reactions, hindi naman makaka-apekto itong difference nitong dalawang moment of inertia ng beams natin. No? So, dito, ang gagawin nyo lang, since ito ay uniformly distributed lang all throughout the span, pwede na dito yung WL over 2. Okay? So, same sila, RBI, WL over 2. So, for our RA, kunin lang natin, no? So, 35 times, total length natin, 11. Then, divide nyo guys sa 2. So, we have 192.5. So, same lang sila, 192.5 din ito. KN na pataas. Yan. Okay, so next step, ang very crucial dito na gagawin nyo is yung paglalagay ng reference line. Kasi ang gagawin natin dito, mag-moment diagram by parts tayo. So, kung makikita nyo dito, ang best na location for our reference ay dito guys, sa interface nitong dalawang moment of inertia. Okay, I mean, itong interface nung kung saan nagkaroon ng changes sa moment of inertia. So, here, gagawin lang natin yan. And then, since we already have the values of the reactions, pwede natin kuhanin yung moment diagram by parts nito. So, kunyari ito yung beam natin. So, tingin muna kayo dito sa left side nitong reference line. So, guys, ito yung ating reference line. So, tingnan nyo yung nasa left side ng reference line. So, we have here a load which is nakaganito. And yung ating uniformly distributed load dito. Okay? So, take note, ito yung reference line natin. Therefore, siya yung parang magiging fixed end natin. Parang ganito. Ito guys yung reference line. Yan. Tapos, ito yung ating 192.5. Kukuhanin natin yung value ng moment dito. Yung moment reaction. So guys, ito ay 5 meters. Ito yon. Okay? So, 192.5 times 5. So, meron kayo ditong 962.5. So, for our concentrated load dito, so magkakaroon tayo dito ng moment dito na 962.5. And then next, yun namang ito namang load na nandito, which is 35, So, here ang gagawin lang natin, kunin lang natin 'to. So, kukuhanin natin yung moment dito, So, ito ay 35. So, this is 5. Yan, pag kinuha nyo yung moment dito, so 35 times 5 squared over 2 lang, or WL squared over 2. So, we have here 437.5. Okay? So, since ito ay uniformly distributed load, so meron tayo ditong spandrel. So, nakaganito siya. Second degree to guys. So, ito ay 437.5. Okay? Next, proceed naman tayo dito sa kabilang side ng reference line. So, yung kabilang side ng reference line, kung makikita nyo dito guys, ito ay naka 2i. So, ang nangyayari doon kasi guys, itong 962.5, naka-over i yan dapat, or over ei. Okay? Ito naka-over ei. Okay? Ngayon, pagdating nyo dito sa right side, naka 2i ito. Ibig sabihin, kung kukuha tayo ng moment, kunyari ito yung reference line natin.
And then ito yung ating length nung beam na yun, which is 6 meters. So kuhanin muna natin para dito sa load na 'to, okey? So yung load na yan, meron tayo ditong 192.5. Okey, so 192.5 ang ating magiging moment dito or moment reaction. So 192.5 times 6, ito ay 1155. Okey, so ito ay ano, ito lang times yung moment arm niya. Okey, so since this is 1155 and 2i 'to, kailangan i-divide niyo sa 2. Okey, so parang magiging ganito guys, ah, 'di ba concentrated load siya, so linear lang 'to or first degree yan. Tapos yung value dito is 1155 over E times sa 2i. Okey, so ganyan yung mangyayari diyan ano. So bakit ganyan? Kung naalala niyo yung ating discussion last time, pagka kumukuha tayo ng ano, ng let's say TB/A, 'di ba negative summation ng area of moment diagram times sa x bar over EI. Okay? So, yung area na yon, ito na yung ano, naka-EI natin. Kumbaga naka-over EI na lahat. Eh ngayon, ito kasi, itong nasa right side, at 2i siya. So, dapat naka 2i yung ating ano dito. Okay? So, magkaiba kasi sila ng moment of inertia. Now, yung ano naman, yung sunod, yung kabila, yung para dito sa uniform load. Yan. So, ito ay 35 to 6. So, yung ating moment dito ay, diba, WL squared over 8, over 2 lang to, no? So, WL squared over 2. So, 35 times 6 squared over 2 lang yan. So, we have here 630. Okay? And since ito ay ano, uniformly distributed load, so dito meron tayo ditong second degree na curve. Ay, mali, sorry. Second degree yan. Tapos yung ordinate dito or yung value ng ating moment dyan ay 630 over E times 2i. Okay, so once na nagawa nyo na yung moment diagram by parts, ang next step na natin dyan is kukuhanin na natin yung mga kailangan natin dito. Ano. First, we need to draw the elastic curve. So, kunyari ito yon. Exaggerated masyado. So, yan. Kunyari ganito yan. No? Yan. Tapos, ang kukuhanin natin dito, ano, gagawa ulit tayo ng tangent line dito. No? Katulad nung ginawa natin previously sa isang problem. So, tangent dun sa point A. Okay? Yan. So, this is your tangent line. Yan. Tapos, ang next, kunin natin yung vertical distance mula dito sa point B na nasa elastic curve papunta dito sa tangent line natin at A. Ito, at A ito guys. Okay? Yan. So, ang term na ginagamit natin dyan is TB over A or TB/A. Now, para makuha nyo yun, kailangan natin gamitin itong area times centroid. Ano? So, TB/A is equal to negative summation ng area times sa x bar over EI. Okay? So, dito, nakalagay na dito yung mga, ano natin, mga distance nung centroid natin papunta dun sa reference line natin. No? So, guys, kung titingnan nyo, dito tayo kukuha ng TB, di ba, kukuhanin natin yung TB/A. So, lahat ng centroid nila, dadalhin nyo dun. No? So, kukunin nyo yung centroid, yung distance mula sa centroid ng kada area papunta dun sa line na to. Okay? Ayan.
yung mga yan. Now, discuss natin yung nandito. So, itong triangle natin na 'to, meron siyang centroid na 1/3 ng 5. So, this is 5 meters ano, yung length na 'to. Plus yung ating distance 6 dito. Kaya dito ay 6 plus 1/3 ng 5. Okay? So, 6 meters plus yung 1/3 ng 5. Then, for this one naman, yung nasa ilalim, alam natin na ang centroid ng spandrel na 'to na naka-second degree is 1/n+2 times the base. So, if yung n natin or yung degree natin ay second degree, so ito ay magiging 2. Kaya ito ay 1/4 ng 5. Okay? And then, siyempre ang goal natin mula dito, dadalhin natin dun. So, kailangan nating i-add yung 6 ano. So, mangyayari diyan, 6 plus 5/4. Then dito naman sa triangle na 'to, itong triangle na 'to, so from this centroid papunta dun, siyempre yan ay 2/3 ng length which is 6. So, yung length natin ay ito yung 6. And lastly, ito naman yung spandrel ng ating ano, parabola ulit. So, ito ay 3/4 yan ng 6 kasi ang 1/4 natin na times sa B or sa base ay itong side na 'to. Okay? So, kung ito ay 1/4 ng 6, ito, yung remaining ay 3/4 ng 6. Okay? So, mula dito sa centroid papunta dun, 3/4 ng 6. Ayan. So, wait lang. So, next step, solve na natin. Sulat nyo na lang yan, guys. Ano? So, TB/A equal siya sa negative. So, guys, ang gagawin ko dito, sige, sulat ko muna lahat. Ano? So, unahin muna natin tong area dito. Okay, so dito guys ay 1/2 times sa 962.5 over EI times the base natin na 5. Ito yung base niya. And then centroid natin papunta sa point B dito sa line na to. So we have 6 plus 5/3. And then add natin yung area nung nasa ilalim. Guys, ito ay negative, okay? Kasi siya ay below dito sa horizontal line natin. So, negative yung ano natin dyan, gagamitin. So, plus 1/2 plus 1 or 1/n+1. Ang n natin ay 2 times sa negative 437.5 over EI times base natin na 5 and then yung ating distance from point B ay 6 plus 5/4. Then add natin itong isa naman na triangle dito. So, ito ay 1/2 times the base or pwede rin na height ang mauna. So, maalin dyan. So, 6 times height natin na 1155 over 2 EI. Okay, so kasi ito ay EI times E times 2I. 1/2 base times height times yung centroid niya na 2/3 ng 6. Then, add pa din natin yung last. So, yung last natin ay itong area nitong portion na to. So, ito ay 1/2 plus 1 ulit. So, second degree yan, guys. Kaya 2 ito. Times sa base natin na 6 times yung height natin na negative 630 over 2 EI times natin sa 3/4 ng 6. So, yung 3/4 dito, ito yung parang distance ng centroid papunta dun sa line na yon. O, since ito guys ay naka-over EI lahat, so pwede nating factor out yung EI. So, naka 1/EI na lang dito sa labas. Tapos, tatanggalin natin tong mga to. So, ito, tatanggalin nyo to, and ito din. So, yun. Burin lang natin to. Kasi, nilabas na natin yung EI. Guys, hindi matatanggal dito yung 2. Nandyan pa rin siya. Okay? Yan. Itong 2, nandyan pa rin siya. And then, makukuha nyo na dito guys yung TB/A. Okay? So, dito, pagka kinompute nyo yan,
Okay, so ang lumalabas sa'kin dito sa calculator ay -17256.45833/EI ano. Ayan, so 'yan yung una nating kailangan. Okay, so dito naglagay na ako ng tanong mismo na specific, okay? So now that we have the value of TB/A, we can now solve for the value of slope at A. So guys, yung slope at A, ito yon, yung angle niya with the horizontal, ano, angle with the horizontal nitong tangent line, okay? So angle with the horizontal nitong tangent line natin. So this will be your theta A. Now to get the value of theta A, pwede niyong gamitin yung itong right, triangle natin dito. So kung makikita niyo dito guys, ito yon. Ito yung triangle na tinutukoy ko 'no. So right triangle 'yan. So dito pwede niyong gamitin is yung rise over run or TB over A, divide natin sa span nung AB, okay? So dito, we have here negative 17 na 256.45833. Divide natin ito sa length, which is length ng beam na total. Guys, ang total length ng beam natin ay 11. Okay? Kasi ito ay 5, ito ay 6. So, theta A in this case, solve lang natin. Dito lumalabas sa akin ay negative 1568.7689 over EI to. And then yung unit niya naka-radians dapat siya. Okay, so next problem is determine the deflection at 5 meters to the right of the left support. So guys, ang kailangan daw natin ay yung deflection or yung Y at 5 meters to the right. So kung makikita nyo, ito yung left support natin and to the right niya na 5 meters, makikita nyo na nandito siya sa interface nung ating ano, change dun sa ano, parang dun yung nagkaroon ng changes sa I nung ating beam. Now, ang goal natin is to determine the deflection. So, para ma-compute nyo yan, sige, ano natin guys yung beam. Drawing ko yung beam. Para lang di kayo malito. So, kunyari ito yung beam natin. No? So, meron tayo dito guys na I and then dito yung 2I. Then ito yung ating 5 meters and 6 meters. So, for me, ang best na gawin nyo na lang dito is drawing nyo siya ng naka-stick model. Kasi pagka pinansin nyo itong figure na to, wala naman tayo dyan na kapal, ano, walang thickness. So, ito yon, no? I-drawing natin yung kanyang elastic curve. So, elastic curve natin guys ay ganito. Okay? Tapos, yung kanyang tangent line, ito yon. Okay. So, ito yung tangent line natin guys. Try natin na to. Alam natin yung ano, no? Ito yung 5. So, ito guys yung 5 meters natin. Then, ito yung 6. Yan, nandito yung loads natin, no? Yung uniform load natin, no? Yan. Ayan, so we already have the value of TB/A or over A. Ito yon. Yan. Ngayon, since kailangan natin yung deflection dito, so guys, ang deflection dito ay mula dito, papunta dito. Ito yung Y. Okay? Now, kailangan din natin, syempre, yung distance mula dito sa elastic curve, papunta dito sa ating tangent line at point A. Ito yung point A nyo. So, ito yung ano natin, ang term natin dyan, if lalagyan natin to ng letter, kunyari, letter C yan. Ang gagamitin natin dito ay TC over A. Ano? And kung titingnan nyo maigi, meron tayo dito guys na
triangle 'no. So, ito yung triangle natin na isa, itong malaki, and itong triangle na 'to, na maliit. So, diyan puwede nating gamitin yung ratio and proportion, okey? So, for ano, for, using ratio and proportion, you can get the relationship nung ano, ito. So, y plus yung ating TC/A, divide natin sa length natin na 5, and then equate natin 'yan sa ito yung TB/A natin. Divide lang natin 'to guys sa total length niya, which is 11. 'Yan, so 'yan yung kailangan niyo mamaya, okey? Now, paano natin kukuhanin si TC/A? So, para makuha niyo si TC/A, kailangan niyo 'tong reference line na 'to sa C, 'di ba ito yung C natin. Kasi ang goal natin diyan makuha natin yung area times centroid nitong mga nasa left nitong reference line natin ano. So, ito din times yung centroid niya. Okey, so solve na natin. So, for the value of TC/A, equate lang natin yan sa negative summation ng area times sa centroid over EI. So, in this case, negative nung ano 'to, 1/2 ng 962.5 times sa 5, guys 5 yung kanyang ano, length dito. Tapos centroid niya papunta dun sa point C natin ay 1/3 ng 5. Then add natin yung area sa ilalim. So, ito ay spandrel ng parabola. So, 1/3 ng height natin, negative 437.5 times natin ito guys sa base niya na 5, and then yung centroid natin 1/4 ng 5. Guys, ito ay naka-over EI. Actually ito, mga 'to, naka-over EI 'to. Yan, so TC/A natin, 'pag kinompute niyo yan, ano yan, so ito negative 3098.95833 over EI. And then para makuha niyo na yung deflection dun sa part na yon dito, gagamitin na natin itong y plus TC/A equals sa TB/A divided by ito pala, y plus TC/A divided by 5 equals siya sa TB/A divided by 11. So, isulat lang natin dito. So, y plus, okay, so medyo liitan ko lang 'to guys, para magkasya. So, y plus TC/A, so ito yon, copy ko lang siya dito. So, over 5 yan 'no, so over 5. Equate natin yan dun sa TB/A, which is ito yon, yan yung value ng TB/A. Divide natin 'to guys sa 11. Yan, so 'pag sinolve niyo yan, ito lalabas diyan, so wait lang. Lumalabas sa'kin ay negative 4744.8862 over EI. So, ito yung sagot natin for this problem. Okay?